Isang OFW na nanay sa Sabah, Malaysia, ang itinuturing na ina ng mga OFW doon. Siya ang naging takbuhan at sandigan ng mga inabuso nating kababayan. Hindi naging madamot sa kayamanang mayroon dahil mas pinili ni Nanay Irene na maging mayaman sa kabutihan, lalo na sa kapwa mga Pinoy. Ibang kwento ang pagmamahal ni Mother Dear ng Malaysia. Kare-kare, kaldereta, adobo, syempre sisig. Mga proudly putahing Pinoy na siguradong tumatatak sa lahat ng mga customer. Ito ang ilan lang sa mga kayang lutuin ng Pinay OFW na si Irene Manalo. Na ngayon ay isa ng matagumpay na restaurant owner sa Kota Kinabalu sa Sabah, Malaysia. Pero bago pa niya nakamit ang tagumpay na ito, hindi gawang biro talaga ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Masarap naman ito. Magugustuhan to ng mga anak ko. Mga anak, ito na yung ulam na luto ni nanay. Alam ko na magugustuhan. Tubong Angeles, Pampanga ang kapampangang nanay na si Irene. Sa husay sa pagluluto, dahil nakapampangan, dinadaan niya ang pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal sa 5 anak. Simple man ang buhay. Yamanan niya kung ituring ang mga ngiti ng kanyang mga supling sa tuwing nasisiyahan sa hinahanda niyang pagkain sa mesa. Yun nga lang, hindi siya sinuwerte sa asawa. Bukod sa sugarol, nakululun pa sa bisyo at lasenggo. Ang masaklap pa kapag languna sa alak, si Nanay Irene ang madalas mapagtripan. Nay! Ano? Tay! Nandiyan kayo! Masakit yung mga bata, dali! Tataguan niyo pa ako ha? Ano? Tataguan mo ko? Pati mga anak nila damay, talagang natotroma. Teka tayo! Wala kayong kwenta! Wala kayong kwenta! Hanggang Kanya-kanya na lang tayo! dumating sa puntong iniwan sila ng kanilang padre de pamilya. Kasi ang unang asawa ko, sumakabilang bahay. So, nakikita ko mga anak ko, kung sa Pilipinas lang ako, parang hindi ko sila kayang paaralin sa magandang school, maibigay ang gusto nila sa buhay. Basag at wasak naman ang puso ni Nanay Irene nung mga panahong iyon. Hindi niya ito ipinakita sa kanyang mga anak. Sabi niya sa sarili, hindi natatapos ang kanyang buhay at tungkulin bilang ina dahil lang sa pag-abandona ng kanyang asawa. Ilalaban daw niya ang kinabukasan ng kanyang 5 anak na naiwan sa kanya. Ang maging isang OFW, ang naisip niyang paraan lang para maitaguyod ang kanyang pamilya. Mabigat man sa kanyang kalooban noon, iniwan ni Nanay Irene ang mga anak at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Sinama ako ng kaibigan ko. So sabi ko, i-try ko, bakit hindi? Anong meron sa Malaysia? Baka mabigyan ko ng magandang buhay yung mga anak ko. Yun ang una kong naisip. Mga anak ko lang, kaya ako nag-abroad. Yun ang mahirap, yung mawalay sa mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mga anak ko, ang liliit ng iniwan ko. Tanda-tanda ko pa nung paalis ako ng Malaysia. Yung mga anak ko, ang liliit, umahabol. Mama, huwag mo kaming iwan, sabi mo. Kinausap ko sila. O sige, dito tayo. Hindi kayo mag-aaral. Araw-araw, ulam nating galunggong. Gusto niyo yan. Tapos hindi sila umuwi. O sige na, alis ka na, sabi nila. Kaming magkakapatid na nalungkot, pero hindi kami nagalit kay mama ko. Kasi sinabi naman niya na sa amin na kailangan niyang umalis para mapag-aral kami lahat, para mabuhay kami, mapakain na kami, gano'n. So walang galit sa amin. Malungkot, nalungkot kami. Sa Kota Kinabalu sa Sabah, Malaysia, pinulot ni Nanay Irene ang sarili at ang buhay niya na itinapon ng kanyang asawa. Pero tila mapagbiro talaga ang tadhana eh. Ilang buwan pa lang siya noon sa Malaysia, nawalan na siya agad ng trabaho. Born fighter talaga si Nanay Irene, kaya hindi siya pinanghinaan ng loob. Sinimulan niya ang magluto at magbenta ng mga ulam sa kapwa niya mga Pinoy doon.
Doble kayod ang kapampangang nanay. Masigurado lang na may maipadala sa mga anak sa Pilipinas. Marami ding hirap na pinagdaan ng mama ko doon. Minsan hindi niya alam kung nung bago-bago pa siya doon, hindi niya alam kung saan siya matutulog, saan siya kukuha ng pagkain. Kasi nga may mga instance din na nawalan siya ng passport doon. So marami din siyang hirap na nadanas doon. Dahil sa kabutihan ng puso ni Nanay Irene, langit na mismo ang nagbigay sa kanya ng panibagong kaligayahan. Sa dayuhang bayan, natagpuan ni Nanay Irene ang tunay na pag-ibig. Nakilala ko yung asawa kong Malaysian Chinese sa isang kaibigan din. Kasi nga, alam mo na, dito, kailangan mag-asawa ka para makakuha ka ng stay. Hindi naman ako na nagkamali sa kanya. Mabait naman siya at saka suportado siya sa aming pamilya. Gamit ang husay sa pagluluto, sinimulan nilang mag-asawa ang isang karinderya. Pinoy food at mga lutong kapampangan ang kanyang ibinida. At ito nga ay patok. Ang dating maliit na pwesto naging isa ng resto. Tambayan ang ipinangalan ni Nanay Irene para feel at home agad doon ng mga Pinoy nating kababayan. Napalago niya ito hanggang ang isang resto ngayon ay may 4 ng branches sa iba't ibang lugar. Ito na rin ang naging bread and butter ng kanyang pamilya para magkaroon ng masaganang buhay sa Pilipinas. Si Lola, bilang Lola, siya ay strict but in a good way. Lagi po niyang tinuturo sa akin, always be humble po talaga. Kahit gaano ka kaangat sa buhay, kahit gaano kadami ang possession mo, always be humble. Ang kanyang menu, all Filipino recipe. At ang kanyang mga parokyano, hindi lang mga Pinoy, kundi iba't ibang mga lahi. The food here is amazing. Love it. Especially this one is my favorite, the sisig. I love this too with the lime. It's fresh. It's really good. KK, we have our local foods, but then when you consider Filipino foods, actually this is by far the best place that we go to. Dahil sa resto niyang Tambayan, nakapagpundar na si Nanay Irene ng mga ari-arian sa Pampanga. Mga bahay paupahan, mga shop at ekta-ektaryang lupa na ginagawa niyang farm para din makatulong sa mga mahihirap doon. Dito sa Pampanga, may din siya kasing mag-outreach sa mga AITA, feeding program, bigay siya ng mga school supplies, sa mga damit. So mahilig siyang tumulong, lalo na sa mga bundok. Pero lingid sa marami, habang naging isang mabuting ina si Nanay Irene sa kanyang mga anak, ang kanyang restaurant na Tambayan naman ang nagsilbing kanlungan ng mga kapwa natin mga Pinoy doon na naloko o kaya'y napagsamantalahan sa Malaysia. Naku, naging takbuhan si Nanay Irene ng mga OFW na nangangailangan ng tulong. Kapag may mga problema ako about sa mga pinansyal, agad-agad dyan tumutulong sa akin. At wala pa akong sinabing problema ko na hindi niya ako natulungan. Isa siyang taong matulungin na kahit anong oras na lapitan mo, lagi siyang handang tumulong. Lola ko, bayani po yan. Ever since po talaga na lumipat siya dito, lahat ng mga Filipino po tinutulungan niya talaga. Mga OFW, mga maid, ganyan po. Sa kanya po talaga tumatakbo yung mga yun pag may problema po sila. Nanay siya kung ituring ng mga Pinoy doon dahil sa kanyang pagmamalasakit at kawang-gawa. Kaya binansagan siyang ang tanging ina sa Malaysia. Salamat sa lahat ng sakripisyo. Alam niya yan. Salamat sa lahat ng hirap na tsaka tulong mo sa pamilya namin, sa mga anak mo. Malasakit lang at pagtulungan ng mga Pilipino. Yun ang sikreto ng mga Pilipino sa abroad. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Pero ang maging nanay pa sa mas maraming taong nangangailangan ay tunay ngang walang kapantay. Dahil sa huli, para kay Nanay Irene, ang maging isang ina para sa lahat, ang kanyang tunay na calling pala sa buhay.